na mga kababayan, hinamo na ni Pangulong Bongbong Marcos si Harry Roque. O Roque, umuwi ka. Kung talagang tama ang pinaglalaban mo. O, ito na mga kababayan. Peaceful naman. At nakita natin sa mga larawang lumabas na nagbanding yung pamilya, yung first family. Nagbanding, Nagbanding, kumain, nagsalo-salo. At nagdasal, malamang. Nagdasal, of course, and then nag-beach. So, yun, medyo nag-relax. Kumbaga, yun naman yung sinasabi lagi ng Pangulo na ginagawa niya tuwing Holy Week. Okay, Julie, sabi ng palasyo kay Attorney Harry Roque, go home, no? May ginagawa pa ang Malacanang para mapauwi itong si Attorney Roque. First, una, Paps, yung context kung bakit ba nasabi ng palasyo yan. Nahingan kasi ng reaksyon ng palasyo doon sa sinabi ni Attorney Roque. Ang sabi niya kasi, sana daw umami na or magsalita na si Senadora Amy Marcos na in-endorse na nga ni Vice President Sara Duterte umamin daw dahil may mga report nga daw na bangag di umano yung kanyang kapatid si Pangulong Bongbong. So ang sabi ng palasyo, fake news peddler na daw itong si Attorney Roque kasi hindi naman nga daw wala namang kumpirmasyon ng mga ulat na sinasabi at ipinapakalat niya yung impormasyon, yung pulveron video na yan. So doon naman sa ginagawa para mapauwi kasi may pending cases or isasampang charges dito kay Attorney Roque at iba pang vlogger. Ang sabi nga ng palasyo, hindi pa daw na isasampa yung kaso at bibigyan daw ng due process sila. So hindi pa magpapatulong sa Interpol o sa kahit na anong ahensya para sa pagpapauwi sa kanya. Julie, sa ibang issue, tila ba binanata ng palasyo si Senadora Cynthia Villar sa usapin ng rice tariffication law? Ano ba yung napag-usapan doon, Julie? Paps, kasi yung matunog ngayon na ilan sa mga kandidato or senatorial candidates sinasabi nila dapat daw amyendahan yung rice tariffication law para maibalik ulit sa National Food Authority or NFA yung power kung magkakapangyarihan. Narinig nyo mga kababayan? Harry Roque, hinamon ka na ni PBBM. Kung talagang bangag si Kuting, ipakita mo. Sabay kayong magharap kayo dalawa. Diba, simple lang naman mga kababayan, diba? O kayo, tanungin ko kayo mga kababayan. Bilang Pilipino, bilang ordinaryong Pilipino, bilang vlogger, kung talagang nasa tama kayo, huwag kayong matakot na pagmumurahin nyo yung mga demonyo. Kasi nasa tama kayo eh. Diba? Kung tama ang pinaglalaban mo bilang vlogger, bilang influencer o bilang politician, kahit pa pagpapaluin mo martilyo yung ulo ng pinagmumura mo, hindi ka matatakot kung nasa katotohanan ka. Ngayon, kung alam mo sa sarili mo na fake news ka, magtatago ka talaga. Ngayon, hinahamon nga, magharap kayo dalawa ni Pangulong Bongbong Marcos at patunayan mo kung saan banda si BBM bangag or adik. Kasi pwede naman magpa-drug test si BBM, harap-harapan mo. Pero, sa isang kondisyon, Attorney Harry Roque, kung attorney ka ba talaga, putang ina mo, magpapayat ka muna. Kung mapatunayan mong adik si BBM, umuwi ka ng Pilipinas. Malamang hindi ka ipapatumba, hindi ka papatayin yan, ikaw ang aantayin ng tao. Patunayan mo na totoo ang sinabi mo, at sabihin mo na bangag si BBM. Simple lang naman yan eh. Alam nyo kasi itong mga DDS, sa totoo lang, puro sila bangag, puro sila bangag. Yan lang sinasabi nila, bangag, bangag, bangag. Ang tanong ngayon, kung si BBM bangag, bakit si Duterte ang nakulong? Diba? At ito pa, binigyan ko na kayo ng example. Binigyan ko na kayo ng example. Kung si BBM bangag, bakit si Duterte nakulong? Kung si BBM adik, bakit si Duterte nagpa-war on drugs pero ni isang drug lord walang namatay? Ito pa mga kababayan, gusto ko ipakita sa inyo. Example to Kung bangag si BBM sa habi ni Harry Roque, hinamon ngayon ng palasyo si Harry Roque. Ito, pakita ko sa inyo mga kababayan. DDS, manood kayo dito. Tapos, reaksyonan ninyo ito. Kung ano ang masasabi ng pamilya, halimbawa, sino mga DDS dyan nanood sa akin ngayon, buong pamilya? Mamaya ko na kayo murahin kung masagot ninyo ito. Ito Ito, patunay ito. Ito mga nagtatanong. Si Duterte,
nagkaroon ng war on drugs. Lahat ng namatay addict, pusher, user, at mga nagtutulak. Pusher, user, addict, or mga drug syndicates. Sabihin natin, hindi naman lahat na namatay doon, addict. Pero para sa mga DDS, addict na daw yun. Sabihin natin, 30,000 ka namatay, addict. May tanong ko ngayon, bakit ni isang drug lord wala? Metro Manila, ha? Sabihin natin, sa Usami City, namatay si Paruhinog. Sa Leyte, namatay si Espinosa. Bakit? Ang syudad ba sa Pilipinas, Leyte lang at Usami City? So napaka-imposible naman na ang Leyte at Usami City lang ang may drug lord. Kumusta naman ang Caloocan, Valenzuela, Bulacan, Laguna, Batangas, Cavite, Parañaque, at buong Sentro Manila, Metro? Ang daming adik na matay. Number 1 na pinakamaraming pinapatumba ang Caloocan. Bakit ni isang drug lord sa Caloocan walang naitumba? Di ba? Tanungin ko kayo mga DDS, pakisagot nito. Kung talagang para si Duterte sa tao at ayaw niya sa adik, bakit ni isang drug lord walang namatay? Pero hawak na ni Duterte ang drug lord na listahan. Eto, pakinggan ninyo. Kasi hanggang kailan daw ho ba yung kailangan? Sino yung tatanong? Mga tao po. Sino nga? Kami sa media, mga tao. Yung Paunin mo ito. Ano ito? Pakinggan nyo, Explain natin sa ating mga This viewers. is the drug industry of the Philippines. Pakinggan ninyo. Hindi ko ito kaya. Puro pangalan yan. Police, ano sabi, mga generals, mayors, governors, may mga congressman isa dito, pati barangay captains. Police, mayors, governors, generals, congressman, mayor, barangay captain. Hawak na ni Digong ang mga drug lords. Bakit ni isa sa mga binibigkas niya police, governors, mayor, generals, barangay captain, congressman, hindi niya pinapapatay? Asan na yung listahan na to? Bakit kapag mahirap lang na ultimo estudyante nadadamay? Nasaan tong mga pinagbibigkas ni putang inang Duterte? Mga nagtatanong po kasi hanggang kailan daw ho ba yung kailangan? Sino yung nagtatanong? Mga tao po. Sino nga? Jessica kami Soho sa yan, media, mga tao. Paunin mo ito. Baunin Ano mo ito. Explain ho natin sa ating mga This viewers. is the drug industry of the Philippines. Hindi ko ito kaya. Puro pangalan yan. Police, ano sabi, mga generals, mayors, governors, may mga congressman isa dito, pati barangay captains. Ito ang droga ho ng Pilipinas. Ibagsak ko lang kasi mabigat. Kita mo? Nung Pasko. Ngayon mga DDS, bakit hindi nyo buksan yan? Napakadaming pinatay, 30,000. Pero yung police, governors, mayors, congressman, barangay chairman o barangay captain, buhay. Di ba? Kaya nga war on lies eh. Hawak na pala niya. Inabot kay Jessica Soho. Mga DDS, nasaan kayo? Mag-comment kayo, mga putang ina ninyo. Ngayon ninyo sabihin na si Digong ay anti-drugs. Bakit yung mga drug lords or drug protector hindi niya pinagpapatay? May listahan na pala ang putang inang matanda na yan. Hawak na ni Digong nyo ang listahan ng mga drug lords at drug addict at drug protector. Bakit ni isa walang pinapatumba? Mayors, congressman, governor, generals, barangay chairman, retired general, hawak na. Bakit walang tinumba? Diba? Bakit walang tinumba? Ngayon sabihin ninyo, magaling si Digong ng presidente kasi yung mga adik pinatumba, pero walang drug lord. May isa pang ang drug lord ngayon, tumatakbong mayor eh. Yeah? Yun lang. Sa mga nagtanong bakit baliktad ang stroke ko, wala kayong pakialam kahit baliktad ang stroke ko, ako lang man sumipsip nito.
Pero kung si Digong sumipsip nito, putang ina, di ako papayag, bulok bagang nun. Wala nga, toothbrush yun eh. May uod na